ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama, Diyos na namin nasa langit, muli kami po, O Diyos, ay narito nagpapakumbaba sa iyo. Kami po, O Diyos, ay makasalanan. Kami po, Panginoon, ay patuloy na lumalayo, patuloy na tumatalikod sa aming mga pangako sa iyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito'y patuloy mo kaming iniibig. Patuloy mong ipinapadama ang iyong wagas na pagmamahal sa mga taong sa iyo'y patuloy na lumalapit at patuloy na hinahanap ka sa kanilang buhay. At isa kami, Panginoon, na alam namin na hindi mo kami bibiguin. Hindi mo, O Diyos, hahayaan na kami po'y ganap at lubosang mapalayo sa iyo. Sapagkat hayag ang lahat ng bagay, nakikita mo ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo po, Diyos, na ipadama ang iyong pagkilos sa apat na sulok ng dakong ito. At sila, Panginoon, na naglaan ng kanilang oras at panahon para sa iyo at sa iyong mabuting balita, ay patuloy mo po ibuhos sa kanila ang iyong dakila at wagas na pagmamahal. Panginoon, patuloy mo pong pag-alabin sa aming mga puso ang pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Samahan mo po ang iyong alipin. Wala po akong magagawa, wala akong kakayanan, wala akong kaalaman. Ngunit ikaw ang Diyos ay punong-puno ng kakayahan, punong-puno ng karunungan. At sinabi po ninyo, O Diyos, kung kami hihingi sa iyo, bibigyan mo kami, sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nanunumbat. Amen. Yahweh, angkin po namin na hindi matatapos ang gabing ito at ang iyong gawain sa oras na ito, na hindi tatanggap ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Bagkus, lahat kami, Panginoon, na narito ngayon, ay tunay ngang answered prayer na. Amen. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, sa iyo lahat ng parangal, papuri at pasasalamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Puri at may kasamang sino! Yan ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. At sa oras po na ito, bilang sa ating pong pananatili na magtayo o nakatayo po tayo, bilang pagkalam sa kanyang mabuting balita. At ganito po, ito po ang ating pong pag-uusapan about sa ating pong gospel sa gabing ito o sa linggong ito. In Mark chapter 10 verses 2 up to following verses. Mark chapter 10 verses 2 up to the following. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya. Asawa? Tugon niya. Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya iya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at magkasawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalunya.
At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Verse 13, pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At ginalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong niya o ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Napakaliwanag ang mensahe na inihatid po ng ating pong pare kanina. No? Hindi ko na po ito kailangan pang i-ano po sa inyo sapagkat napaka-linaw. No? At ito po, mga kapatid, ang gusto kong bigyang pansin at linaw ay ang ating po pag-uusapan is about marriage and family instituted by God. Okay? So, ang pag-aasawa at ang pagkakaroon ng tahanan o pamilya, ito po ay itinatag mismo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, taas ang kamay yung may mga pamilya na. Ayan, may pamilya na. Pag sinabing pamilya, ano ibig sabihin ng pamilya? May anak. May asawa. At may anak. Ayan. Kaya ako hindi ko masabing pamilya. Lola. Lola. Mga daw, mga pamilya na, mga kapatid. Mga kapatid, noon pang mga panahon ng ating Panginoon ay usap-usapan na maging sa panahon ni Moises, no? Ang patungkol po sa tinatawag po na diborsyo. Ano ibig sabihin ng diborsyo? Divorce. O yun nga, English nyo lang eh. Pag-iwalay, tinagamit nila. Separated, din pa rin. In English pa rin. Okay. So, ano ibig sabihin po nito, mga kapatid ko, no? Ang paghihiwalay, o yung tinatawag na pagkakaroon ng divorce, no? Kaya nga po, sabi nga po, hindi pinapayagan ng simbahan, maging sa Pilipinas, ang divorce. Bakit kaya? Bakit ayaw nila payagan? Dahil ang pagkakaisa ng Panginoon ay hindi pwede. Ang pinag-isa ng Panginoon ay hindi paghiwalayin ng tao. Ano pa? Secret. Dahil secret. Banal. Banal. Sakramento. Yan. Bakit nagiging banal? Sapagkat Nanumpa. sila ay may basbas Yes. mismo. Pinagsama ng ating Panginoon. At sabi nga po ni Father, hindi ito dahil sa marami din po mga pangyayari. No? Halimbawa, may pangyayari po na ngayon lang ikinasal, kinabukasan hiwalay. Bakit? Sapagkat sarili lamang nila ang kanilang iniisip. No? Pero, hindi nila pinapahalagahan yung tinatawag po na kanilang sinimulan na tinatawag na marriage. Ngayon, bakit po ang divorce ay hindi po ina-allowed maging ng ating pong lipunan, ng ating pong gobyerno, maging ng simbahan? No? Sapagkat maliwanag sa sinabi ng Bible na ang Diyos mismo ay galit sa divorce. God hates divorce. Mababasa po natin yan doon po sa Malakay chapter 2 verse 16. Galit na galit ako sa naghihiwalay. Pero karamihan naman talaga sa ating hiwalay. Bakit hiwalay? Nandito tayo sa Israel eh. Diba?
Kaya hiwalay. Okay, ngayon, mga kapatid ko. Pangalawa na sinasabi niya dito, kung ano po ba ang divorce, ito po ay batas ni Moises na inalaw niya, no? Dahil sa mga kadahilanan, may mga reason, may mga rason, bakit ibinigay ni Moises ang batas na ito. Okay? So, ibig sabihin, iba yung God's law sa tinatawag na Moses law. Yun ay galing mismo lamang kay Moises. Dahil sinasabi niya doon, may mga kadahilanan. Basahin po natin sa Deuteronomio. Deuteronomio. Yan. Chapter 24, verse 1 up to the following. Sabi niya, kung ang isang tao ay mag-asawa, ngunit hindi naging kasiyasiya sa kanyang babae dahil may natuklasan siyang hindi mabuti, maaari siyang gumawa ng kasulatan sa paghihiwalay at palayasin ang babae pagkatapos. Biruin mo, nangyayari na pala ito sa panahon ni Moses. Kaya minsan, ang kakakasal pa lang nila, pinalayas agad yung babae. O kung hindi yung babae, yung lalaki naman pinalayas. Hello? Dahil may natuklasan. Ano kayo natuklasan? Biruin mo, honeymoon. Pag honeymoon niya, halimbawa, tapos may natuklasan ka, ano kaya? Ano kayo natuklasan? Siguro, natuklasan niya, yung kanya na pangasawa ay maaring aswang. Okay? Paggabi, nakahati ang katawan. May natuklasan niya. Siyempre, ikaw ba naman? Hindi mo iiwalayan yun? Kakainin ka pa, gagawin kang pulutan. Okay, ano ibig sabihin nun? Natuklasan, maaring itong nagpag-asawa niya, drug addict, o kaya'y may mga pangit na hindi maganda na nakita. No? Ha? Natuklasan niya, no? Kapag araw ay Christine, paggabi ay nagiging Christian. Akala niya na pag-asawa niya tunay na babae. Nung magkasawa na sila, ano na? Ay, mas matapang pa pala. Kaya sabi ni Moses, mga kapatid ko, may mga dahilan kung bakit idinidivorce o hinihiwalayan at binibigyan ng kasulatan. No? So, in Old Testament, inaalaw din pala. Inaalaw yung paghihiwalay. Pero, dapat merong kasulatan o may dahilan. Okay? Ano sabi niya? Balikan po natin. No? Kung ang isang tao ay mag-asawa ngunit hindi naging kasiyasiya sa kanyang babae dahil may natuklasan siyang hindi mabuti, maaari siyang gumawa ng kasulatan at sa pag-iwalay at paalisin ang babae pagkatapos. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayan uli matapos bigyan ng kasulatan ng pag-iwalay o mamatay ang lalaki o namatay ang ikalawang asawa, ang babae ay tuturing ng marumi. Hindi na siya maaaring pakisamahan ng unang asawa. Kawawa naman kayo mga babae. Pero halimbawa na pangasawa ka ng lalaki, tapos hiniwalayan ka. Tapos ang asawa ka ulit. Tapos namatay o hiniwalayan ka ulit. Hindi ka na daw pwedeng mag-asawa. Balikan. Kawawa naman kayo. Mas maganda daw sa amin sa lumaki. Bakit? Ayon sa batas ni Moises, ituturing ka ng marumi sa harapan. No? Hindi ka na pwedeng mag-asawa ulit. Papayag pa kayo nun, mga kapatid. Sino rito buhay pang asawa? Lakas naman sila. Sino patay na ang asawa? Yan. Pwede na kayo mag-asawa. Patay na eh. Okay? So, balikan po natin, mga kapatid ko, no? Ito po ay, sabi niya, probably Moses' law was given to regulate, no? Para ayusin an existing practice because in divorce, a written contract is given. No? Yan yung sinabi niya dun sa verse 1.
At ang reason for Moses permitting divorce for various reasons, yung sinabi natin kanina. Okay? So, dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, ito naman ang mabigat na tanong kay Jesus. Sino nga mga nagtanong o sino nagtanong kay Jesus? Sino? Kilala niyo kung sino yung mga nagtanong? Ha? Sino nakakaalam? Sino nagtanong kay Jesus about sa divorce? Ha? Hello? Nag-review yung gospel natin. Sino ang nagtanong kay Jesus about sa divorce? Kung nararapat ba, naaayon ba sa batas na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan? Sino nagtanong? Mga Pariseo. Yan. Nag-aaral tayo rito para sa ganon, maintindihan natin sino ang nagtanong. Ngayon, bakit tinanong ng mga Pariseo sa Jesus patungkol sa diborsyo? Sige. Lakasan nila po. Akala ko sa... Kung nagtatanong, tapos tatanungin niyo rin ako. Wala mo sagot. Okay. So, sasagutin ko. Bakit ito ang tinanong kay Jesus about sa paghiwalay? Sapagkat gusto nilang siluin. Gusto nilang, anong ibig sabihin na siluin? Linlangin. Bihagin si Jesus. Gusto nilang dayain ang ating Panginoon. Siyempre, kung wala kang knowledge, wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo alam ano isasagot mo. Pero mismo ang Panginoon ay maliwanag ang sagot niya. Ang sabi niya, ano ba ang nakasulat kay Moises? Ano ba ang utos na binigay sa inyo ni Moises? Diba? Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Okay? Dahil po sa katigasan ng kanilang ulo, kaya ibinigay po yung kasulatan na iyon, mga kapatid ko. Pero ang sabi pa ng Panginoon, hindi lang dahil sa katigasan ng ulo, kundi sinabi din ng Panginoon sa kanila, ngunit sa mula pa ay, ibinigay ng lalaki o ibinigay sa lalaki ang babae. Nilikha ang babae para sa lalaki. At ang babae galing mismo sa tadyang ng lalaki. Wala pang baklat ng buhay noon, mga kapatid. Lalaki pala at babae. Okay, tuloy po natin mga kapatid ko at mga magulang. No? Some believe Jesus allowed divorce for reason of adultery. Ito yung sinasabi niya sa verse 19, Matthew chapter 19, verse 9. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapi, ang mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Mabigat ito. No? Mabigat lalo sa side ng mga babae. Biruin mo, nag-asawa ka, hiniwalayan ka ng asawa mo, tapos inasawa ka nung lalaki na hindi mo asawa, inasawa ka. Ang sabi doon, yung lalaki nag-asawa ay, nangangalunya rin. So, nagiging mas mabigat yung nagiging kalagayan ng tao. Kaya nga po, mga kapatid ko at mga magulang, isa ito sa sinasabing iniiwasan ng simbahan sapagkat ayaw ng lipunan at ng ating simbahan na mas lalong magiging pasanin ito ng bawat pamilya. Sapagkat ang Panginoon ayaw niya na ang pamilya ay wasak. Pero Amen. Marami ng pamilya ang wasak. Diba? Ito daw yung problema ngayon. Kahit saan man, kahit dito sa Israel na lang, hindi na po ito bago po sa atin, mga kapatid. Hindi na po ito bago. Pero dito po, mga kapatid at mga magulang, ang pamilya o ang pag-aasawa at ang pamilya ay ito po ay mismo ang Diyos ang nagtatag po nito. Ngayon, dapat po tayo sa pangalawa. Sabi niya, God's blessings on the family.
No? God's blessing on the family, those who fear Him. Ito yung sinasabi niya doon sa Psalm 121. Kapag ang pamilya ay may takot sa Diyos, pinagpapalayan ng Diyos. Amen. Maniwala tayo sa hindi, mga kapatid ko, na ang pamilya natin, o pamilya nyo, pamilya ng bawat isa ay may takot sa Diyos, mararanasan nila yung biyaya. Ano yung biyaya na yun? Experience true happiness, sabi niya. Mararanasan natin yung tunay na kaligayahan. Amen? Amen. Ganito po ba sa loob ng ating pamilya? O magulo ang ating pamilya? Kami dati nung wala pa po kami sa gawain ng pamilya, napakagulo ng aming pamilya. No? Away dito, away doon, mag-away yung lolo ko, tatay ko, mag-aaway yung ganito, ganyan. No? Hindi po, walang kaayusan, walang kapayapaan. Diba? Dahil walang takot sa Panginoon. Pero kapag ang pamilyang ito ay natutong magkaroon na tinatawag ko na banal na takot sa Diyos, doon magsisimula, mararanasan natin yung tunay, totoo na kaligayahan. Ano ba? Experience God's favor. Yung pabor ng Lord, mararanasan ng pamilya nito. Hindi lang yun, sabi pa niya, yung tinatawag na experience fruitfulness. Biruin mo, magbunga ang pamilya mo. Magiging malago ang iyong buhay, magiging malago ang iyong anak hanggang sa apo-apo, kapo-apuhan. Hindi mapatid-patid ang iyong lahi. Parang ang Israel, di ba? Sabi ng Israel, ang Israel ay para siyang bungang ubas. No? Nahitik ang bunga. Gusto yung ganun, mga kapatid. Sino rito ang pamilya niya ay ang dami na? Sino rito ang pamilya niya ay umaabot na ng 100? Yung lahi ninyo, hindi maubos-ubos. Okay? Yun yung tawag na fruitful. No? Fruitfulness, hindi lang sa pamilya, kundi lahat mo ay magiging masagana, magiging malago. Dahil ang pamilya mo, ang inyong buhay ay may takot sa Panginoon. Sinabi pa niya doon, sa verse 3-6, prosperity will inherit the blessings. Yung kasaganahan, yung mga biyaya mula sa langit ay matatamasan nyo. Mula sa iyong mga sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, no? Hanggang sa susunod pa na iyong mga apo, hanggang sa apo ng iyong apo, hanggang sa apo, hanggang sa talampakan, mararanasan mo yung blessing. Bakit? Sapagkat ikaw, ang iyong pamilya ay may banal na takot sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Okay. Tuloy po natin, mga kapatid ko. Jesus blesses marriage by His presence. No? By His presence and miracles. Nangyari po ito po doon sa John chapter 2 verse 1 to 11. Kung mababasa po natin, ito yung kauna-unahang miracle na ginawa ng Panginoon, yung kasalan sa Cana o sa Kanaan. Dumalo ang ating Panginoon. At alam po ninyo, for the first time na ang Panginoon, sa unang niyang ministry, gumawa siya ng miracle. Ano yung miracle na yun? From water to wine. At hindi lang basta-basta wine, kundi napakasarap na alak. So maging sa panahon ng ating Panginoon, ang handaan ng mga tao noon, hindi nawawala ang wine. Amen? Amen. Masama ba ang wine? Hindi masama. Huwag lang sobra. Dahil lahat ng sobra ay Masama. yung hanggang lalaki mo na lang hanggang sa hindi maalabas ang kinakain mo, hindi mo iniluluwa, no? Hindi na po maganda yun. Pero ang purpose mo sa pag-inom mo ng wine ay para makalinis sa iyong para sa kalusugan mo, no? Ay pwede. Pero hindi naman bawal kapag sobrang masama kapag ngayon.
Pinagpala ng Diyos ang ating Panginoon ang pag-aasawa, no? At maging yung kasalan sa kanan. Ano? Isa po itong sign o pagpapatunay ng Panginoon ay pinagpala niya sila. Okay, pero tandaan po ninyo, remaining unmarried is a special gift from God. Remaining unmarried. Sino dito wala na asawa? Wala na. Hindi pa nag-aasawa. Tumanda na. Hanggang ngayon, wala nag-aasawa. Sabi nila, nung 20 to 25, Lord, gusto ko yung pugi, macho, mayaman. Nung umabot na ng 25 to 35, nagbago na kanyang prayer. Lord, gusto ko mabait na lang, Lord. Hindi siya nananakit. Yan. Wala pa rin. Wala 35 hanggang 50 nagbago na. Anong sabi niya? Lord, kahit sino na lang. Yan ang salubong na si Juan na bungi. Ay, ito na, Lord. Ay, ito na lang. So, kahit sino-sino na lang daw, no, basta dumating, no, makapag-asawa lang siya. Pero kapatid at mga magulang, ang tinatawag na remaining unmarried, iyan ay hindi po madali na buhay. Sapagkat iyan po ay kaloob ng Diyos. Kapag hindi ka nakapag-asawa, hindi ibig sabihin lugi ka. Hindi ibig sabihin na wala kang asawa, wala naliligaw sa iyo, hindi ka nakapag-asawa, tumanda na tayo, umabot na tayo ng 80, 90, 100, wala pa rin asawa. Kapatid, yan ay kaloob ng Diyos sa iyo. Amen. May pasalamatan mo. Paano mo nasabi yan, brother, na kaloob? O, balikan natin. Matthew chapter 19, verse 10. Kasi, nagtanong ang mga alagad, kung gano'n ang kalagayan ng mga lalaki, mas mabuti pang huwag na mag-asawa. Mabuti, sabi ng mga alagad, huwag na lang mag-asawa. Kasi mabigat na parusay, mabigat na pasanin. No? Pero ito sabi ng Panginoon, ito yung sagot ng Panginoon. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan, ito pa sinabi ko, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pa huwag na mag-asawa. Ito naman sagot ng Panginoon, hindi lahat ay nakatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Yung tinatawag na remaining unmarried. Hindi basta-basta go, hindi yung, ayaw mo na mag-asawa. Hindi. Minsan, kung kailangan ayaw mo na mag-asawa, biglang dumating si Mario. Kung kailangan ayaw mo na mag-asawa, dumating naman si Christina. So, minsan, mahirap. Pero, katulad po, halimbawa, katulad po ng ating mga kaparihan. Okay? Katulad din ng ating Panginoong Hesus. Katulad din ang Apostol Paul. Sila po yung mga lingkod na hindi na talaga nag-asawa. Dahil yun po ay meron silang tinatawag muna na ano tawag doon? Sinumpaan sa Panginoon. Amen? Amen. Meron silang ipinangako sa Panginoon na, Lord, magpapagamit ako sa iyo, kaya hindi na ako mag-aasawa pa. Kaya may mga madre, o kayo mga ating mga madre, yung mga sisters, na hindi na po sila nag-asawa. Bakit? Sapagkat yun ay regalo ng Diyos. Pero kung hindi ka pinagkaluban ng ganitong regalo, asawa ka. Hindi nagkakasala ang babae kung siya mag-asawa. Hindi rin nagkakasala ang lalaki o binatang lalaki o dalagang babae kung siya ay mag-asawa. Kahit ilang edad ka, halimbawa, 90 years old ka na, ubong-ubong ka na, gusto ko rin mag-asawa, lang, bigyan ko ako ng asawa na. Please, Mahingi-mahingi kay Lord? Yes, Lord, bigyan mo na ako, Lord, kahit sino ka. Kaya ako na naman, dahil gusto ko lang bigyan. Ikaw may magiging. Huwag na lang. Parang pa natin Panginoon. Hallelujah. Ikaw na yung humiga
kawawa naman yung mapag-asawa mo. Ngayon, mga kapatid ko, no? So ito po ay isang halimbawa ng Paul, yung tinatawag na remaining unmarried, ito po ay tinatawag na natatanging kaloob ng Diyos sa mga taong hindi na nagkasawa. Kaya huwag kayo magkatawa, bakit hindi nagkasawa? Siguro ang pangit ang ugali niya. Siguro hindi maganda ang kanyang pakikitungo, kaya hindi na siya nakapag-asawa. Hindi mo binibusgan yung tao yun. Siguro, si father hindi na nag-asawa, si bakla. Walang ganyan tayo eh. Diba? Hinusgahan mo agad yung pare. Yung sister siguro, ano yan? Nabasted siguro nung dalaga, kaya hindi na nag-asawa. Yung mother. Kasi pag gano'n ang pananaw natin, kapatid ko, hinusgahan mo na yung tao. Maliwanag na sinabi ng Bible, mga kapatid ko, kung babasahin po natin, dito po sa, balikan po natin in Matthew chapter 19, okay? In chapter 19, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon mismo. No? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kung bakit may mga taong hindi na nag-asawa. Okay? Ang sabi niya, nasaan na? Hindi ko na mahanap. Okay. Ang sabi niya dito, sapagkat, verse 12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-asawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simula ito ay tumanggap nito. Okay? So, katulad ng ating mga kaparihan, katulad ng ating mga mother, bakit hindi na sila nag-asawa? Katulad ng ating Panginoon Jesus mismo, hindi na nag-asawa. 30 years old, namatay na siya. Okay? Si Paul, hindi na nag-asawa. Dahil meron silang ipinangako sa Panginoon na talagang ibinuwis nila, ibinigay nila ng buong buo ang kanilang sarili sa paglilingkod. Kasi, halimbawa, kung binata naglilingkod, Kristiyano na naglilingkod at wala siyang pamilya, yung buhay niya may ilalaan niya ng buong buo sa paglilingkod. Pero kapag meron na siyang pamilya, siyempre, hati na ang pagtutunan niya na ng kanyang panahon, oras, kayamanan, etc. ay ang kanyang pamilya. Kasi ang kanyang first ministry ay ang kanyang pamilya. Okay? So dito po, mga kapatid ko, kaya kung kayo ay dalaga, binata, huwag na kayo mag-asawa. Ganon. Hindi naman. Sabi na ganda. Okay? Ang sabi ni Paul, ito yung payo ni Paul, manatili kayo sa kalagayan ngayon. Kung ikaw ay binata, mamuhay kang binata. Kung ikaw ay dalaga, manatili kang dalaga. Pero kung may asawa ka, at unbeliever yung asawa na pangasawa mo at gusto niyang humiwalay sa iyo, pabayaan mo. Pabayaan mo, sabi ni Paul. Halimbawa, nakapag-asawa ka, Sister Mila. Sorry, nakapag-asawa ka, napangasawa mo, unbeliever. Hindi man napalata, hindi Kristiyano, hindi kumikilala sa Panginoon. At gusto niya nang humiwalay sa iyo. Anong gagawin mo? Okay lang. Okay lang. Okay, bahala ka na sa buhay ko. Basta buhay ko. Kanina, may nakasakay po akong kababayan po natin. No? Nakipag-share po ako konti. Tapos nag-open po siya, sabi niya, ako po ay may 2 anak at ang asawa ko ay ibinalik ko na sa kanyang pamilya. Sabi ko, bakit? Kasi drug addict siya. Nakulong, inilabas ko. Tapos, nambubugbog, nananakit. Mahirap yung gano'n, drug addict. Sabi ko sa kanya, isa lang ang isinini ko sa kanya, ipanalangin mo na sa kanya. Pero mo, grabe yung kanyang sakripisyo. Drug addict, nakulong, dahil sa kanya pagmamahal, inilabas niya. Tapos yung asawa niya, nung umuwi, binubugbog siya. Pati ang kanyang anak,
na dalawang babae, binubugbog niya. Kung ako ang anong ganun, ako napakahirap, di ba? Kung ikaw, Sister Lynn, ganyan na pangasawa mo. Ay, naku, susulit ko. Isusulit mo talaga eh. Ganun na ginawa niya sinakupit. So, mahirap yung ganun kalagay, lalo sa inyong, sa side ninyong mga babae. Ako, napakahirap yung asawa mo, nananakit ng bububog, drug addict pa. Magpatuka ka na lang sa ahas. Ay. Joke lang. Ang hirap. Meron naman tayong kasisteran nung ako pinasal sa Ilocos Norte. Ang kanyang asawa, ganun din, drug addict. Alam niyo po, may sandali na sinakay niya ang kanyang asawa, itong sister na ito, dinala niya sa kulay at talagang papatayin niya ng kanyang asawa. Papatayin niya, paparilin niya na. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi nangyari. Dasal lang siya ng dasal. Pero yung asawa mo, siya pa ang papatay sa iyo mismo. Nakakulong pa siya. Eh, drug addict po eh. Ang hirap ng ganun kapag ang pangasawa mo ay addict, naku po, huwag ka nalang mag-asawa. Sabi nga niya eh, di ba aling nagbisyo na lang, di ba aling ng babae lang, pero yung ganun, drug addict na po, sira ng utak mo mga kapatid, sira na. Kahit anong gawin mo doon, naku, wala na. Ikaw pa ang masisira ang buhay mo talaga. Okay, ngayon, tuloy po natin. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin bilang tayo po ay mga lingkod, tayo po ay isang pamilya ng ating Panginoon. Sinabi din po niya, dito po, yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang asawa at magsasama sila ng kanyang asawa. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina. Ano ibig sabihin doon? Yung tinatawag na responsibility ng lalaki sa kanyang pamilya. Kasi marami sa atin, maging sa panahon natin ngayon, may pamilya na pero nakadepende pa rin sa kanyang nanay at tatay. O sino rito, may anak, na may mga anak na nakadepende pa rin sa kanya. Yan, si Sister Lahat Nina. na po, pinag-aral. Kaya pinag-aral ang mga anak. Pero sa Bible, sabi ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang para magsama. Ano ibig sabihin doon? Dapat maging responsible, tama ba? Responsable. Yeah. Yung lalaki, lalo ang lalaki, sapagkat ang lalaki, siya po yung head, siya yung ulo, siya yung dapat gumagawa. Hindi baliktad na ang babae na nagtatrabaho, ang lalaki pa, tunga-tunga ka na lang. Para lang hindi ka away, para hindi ka lang murahin, sige na, bigay na. Maraming mga ganun. Pero sa Bible po, responsibilidad talaga ng lalaki na ibigay lahat ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero baliktad na po ngayon mga kapatid. Sino rito na siya na nagsusustento sa kanyang pamilya? Yung lalaki, yung asawa, painumin na lang, sa bahay na lang. Pahipo-hipo na lang ng manok. Diba? Pero kapatid, mga magulang, kung ganun naman po yung kalagayan, bilang ikaw na Kristiyano, malay mo. Sabi niya, malay niyo mga babae, sila din ay maligtas alang-alang sa inyo. Okay? Maliwanag yun. Ikaw ay Kristiyano, at ayaw niya, hayaan mo na lang. Hayaan mo, ipakita mo, ang pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, at balang araw, siya po ay maaakay mo. Yung kaligtasan tinanggap mo, ay pwede rin niyang tanggapin pagdating ng panahon. Amen? Pero kung gagawin mo, mura dito, mura doon, gagawin mo, dahil ako yung naghahanap buhay, ikaw yung nagbibigay lahat, tapos pero yung ugali natin sa kanila ay masama. Naku, paano maakay sa gawain? Hindi natin maakay sa gawain. Lalo kung magre-rebelde po yun. So ito po, mga kapatid. Ngayon, dapat po tayo sa pangatlo na topic po natin. Jesus bless children who come near to Him. Okay. Diba? After po nung pag-uusap na yon, ang Panginoon mismo, no, ay may mga
mga bata na gustong lumapit sa Kanya. Diba? Gustong pumunta sa ating Panginoon. Anong ginagawa ng mga alagad? Nagalit yung mga alagad. Nagalit. Bakit? Bakit kaya sila nagalit? Ano kaya meron? Bakit ayaw nilang ipalapitin sa Panginoon itong mga batang ito? Maaaring ayaw nilang maisturbo si Lord or na ano sila, hindi sila makapagnilay, hindi nila masulong ang Panginoong Jesus dahil sa mga bata. Alam mo naman pag bata, ang kukulit na mga yan, ang iingay pa. Pasaway. Diba? Upo! May uupo. Tapos may-maya naglalaro na naman. Tama na! Kung titigil yung bata, mamaya, sige na naman. Diba? Ganun po yung attitude ng bata eh. Okay? Kaya siguro yung mga alagad ayaw nila kasi ayaw nilang maistorbo si Lord. Pero ang Panginoon, ang sabi doon, pinagsabihan niya sila. Ano sabi niya? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa katulad nila, nag-ahari ang Diyos. Kasi pag-usapan natin yun. Jesus bless children who come to near Him. Okay? So, hindi lahat po ng mga bata ay pinagpala. Kundi yung lamang mga batang lumalapit sa Panginoon. Kasi kung lahat ng bata, literally, yung mga batang ito, ano sana yun? Yung mga batang ito, wala nang pilyo, wala nang mga batang pasaway. Ay, lalo dito sa Israel, makikita mo, maliit pa lang. Nanay niya, tatay niya, binumura niya, nilalabanan niya. Di ba? Maraming ganyan. No? Maaring tayo rin, ganun dati. Nung tayo mabata pa lang, at titigas ng ulo natin. Tama hindi? Kasi takot tayo sa magulang. Takot, no? Maaring nadatnan pa natin yung panahon na kapag ikaw ay pag ikaw hindi sumunod sa tatay mo, nanay mo, at anong mangyayari sa'yo, luhod sa munggo. Sino rito nakaranas na paluhulit sa munggo? Ako, naranasan ko po. Sino rito naranasan na itaas itong patilya? Patilya ba ito? Ako, naranasan ko rin yan. Singit, yun sa singit. Naranasan niyo po ba yun? Naranasan ko rin po yun, mga kapatid. Palo sa bukit. Ha? Tapos pag nag-aaway kami ng kuya ko, nung mamalit pa kami, pag-uuntubin kami ng tatay ko, ng nanay ko, pag nakita kami nag-aaway ng kuya ko. Talagang magkararamdaman mo yung parang umano sa ulo ko, mga kasalakas nung impact, mga kapatid ko. Pagkakaganin yung ulo namin dalawa dahil sa katigasan ng aming ulo. So dito po, mga kapatid, Jesus bless children who come near to Him. Bakit ang Panginoon ay gustong-gusto niya lumapit ang mga bata at ginamit niyang halimbawa para sa kanyang mga disipulo. Okay? Bakit? Sapagkat ang bata po, mga kapatid ko at mga magulang, una makikita mo sa kanila yung tinatawag po na pusong mapagpakumbaba. Pusong handang magpatuwid. Pusong na ang bata ay madaling matuto. Di ba? Ganun po yung bata eh. Tapos yung bata, siya po ay nakadepende lamang sa kanyang ama't ina. Sila po yung mga batang mahihina, yung walang magagawa, no? Kaya inalimbawa ng Panginoon ang mga batang ito sapagkat sa kanila nakikita ang paghahari ang Diyos. Sabi niya, kung hindi kayo tutulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang. Bakit po ang bata? Kapag sinaway mo siya, yes, iiyak yan. Pero hindi yan magtatanim ng galit sa inyo. Tama? Pero kapag tayo mga matatanda, kunting nasagi lang yung siko mo, agad binubulyawan natin. Di ba? Pag tayo po ay ikinismis, siniraan, gaganti at gaganti rin tayo, i-chismis din natin sila. Pag ipinost tayo sa Facebook, ipopost din natin sila sa Facebook. Hello? Pero ang mga bata, pag nag-away sila ngayon, di ba? Nag-away sila.
may makikita mo, magkalaro na naman sila. Totoo hindi? Tama. Kasi kayo mismo nakaranas siguro niyan. Pero kung kailan na tumanda, nag-away, ilang taon na, hindi pa rin nagpapatawad. Ay, hindi na ako aating dyan dahil ganyan pala yan. Hindi na ako maglilingkod, hindi na ako magsiserve sa simbahan. Kasi ganyan pala yan. Pero minsan, nasasabi din natin yan, totoo hindi. Totoo. Nasasabi natin yan. Pero hanggang salita lang tayo, nandiyan ka pa rin sa simbahan, dito ka pa rin sa gawain. Di ba? Madali mo nang limutin eh. Okay? Hindi ka na katulad dati na kapag nagtanim ka ng sama ng loob, forever na. Magbantay ng dalawa kung parang di ko katatawarin yan. Kahit magputi pa ang buhok na kuwak. Buhok ba? Hindi ko yan makakatawad. Nagpantay na mo. Ang ganyan pa. Sa tingin mo, namatay. Halimbawa, namatay akong may sama ng loob. Sa tingin mo, makikita ko ang pag-ahari ng Diyos. Hindi. Hindi ko makikita. Basta namatay akong may sama ng loob eh. Kaya, habang may oras pa, sabi niya, habang hindi pa nalulubugan ng araw, alisin mo na yung galit sa puso mo. Nagalit ka ngayon? Yes, okay, magalit ka. Hindi sinasabi na Lord na masama ang magalit. Pero sabi niya, huwag kang magtatanim ng Galit. Ano ba yung galit? Yung galit talagang, yung sa puso mo talagang nandoon na nakaimbak. Na kahit anong gawin mo, kaya nang umalis. Parang ang hirap mo nang tanggalin. Sa tuwing nakikita mo si brother ay nakikita mo si Sister Melba, nakikita mo si Sister Marie, naku, parang nakakita ka ng demonyeta. Galit na galit tayo lagi. O hindi. Pag nakita mo si Brother Adonis, parang nakakita ka ng demonyo. Andyan na naman yung taong yan. Di ba? Sorry sa word, pero totoo yun. Na kapag galit na galit tayo sa ating kapwa, parang ayaw natin, parang mahihimatay tayo. Di ba? May mga ganon. Ano may tumutunog? Parang ako yun ah. Ako pala yun, mga kapatid. Ayan. Yan ka muna. No? So, ang bata, hindi ganon. Ang bata, sabi ko sa inyo, madaling lumimot, madaling magpatawad. Pero ito po yung paalala sa atin ng ating Panginoon. Kung ikaw, tayo, nais natin makita paghahari ng Diyos, maging pamilya, no? Tayo po'y magiging asawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi ang Panginoon di ba? Siya'y bababa, siya po ay ikakasal. Tayo po'y naghihintay. Tayo yung mga bride. Bride na tawag. Siya yung groom. Tayo yung bride, yung kanyang simbahan. Okay? So, hinihintay lang natin ang kanyang pagbabalik. So, ito po, no? Bilang tayo po'y mga children ng Lord, ang sabi niya, ulitin ko, Jesus blesses children who come near to Him. Okay. In Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, makikita po natin doon, obey his or her parents for God's sake. Diba? Yun po yung sinabi ni Paul. Mga bata, no? O mga anak, sabi na ni Paul. Ano sabi niya doon? Sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So, kung tayo po ay mayroong pang nanay, mayroon pa tayong tatay, kahit sabihin mo, hindi magandang kanilang naging sa'yo, magpapalaki. Pero dahil ikaw ay Kristiyano na at lumalapit sa Panginoon, may takot na sa Lord, dapat ito yung sinasabi niya, sundin mo pa rin sila. Alang-alang, sabi niya, alang-alang sa Panginoon. Kaya ang nanay ko po, siya naging dahilan. Sabi ko sa inyo kung bakit ako na akay sa kawain. Siya ang naging dahilan bakit ako nagsumikap na magbago. Dahil ang buhay ko noon, sabi ko ako po'y naging sakit ng ulo ng aking magulang.
Ako po yung black sheep sa amin pong, nung kabataan ko, ako po yung napaka-pangit na ugali sa amin. Ang tatay ko, mumurahin ko siya kapag nakatalikod. No? Dahil rebelde po ako. No? Nakaranas pa ako maliit pa lang, yung nasasaktan ka, pinapaano ka, sinisipa ka, no? Etc. So, yung bagay na yun na unti-unting sumisibol sa isip ko ang paghihiganti sa kanila. Pero nung ang nanay ko nakakilala sa Panginoon, nakita ko yung pagbabago ko, hanggang sa siya mismo ang nagsabi sa akin, anak, gusto mong mag-choir? Alam po ninyo, kahit hindi ko naiintindihan yung choir. Ano yung choir? Pahawak ka ng microphone, kakanta ka, natawa po ako. Yung pala, hanggang sa unti-unti, nagkatotoo yung sinabi na nanay ko, nakahawak na ako ng microphone, nag-choir po ako. Kaya nung pumasok ako sa gawain ito, hindi po attender, instant choir, mga kapatid. Halimbawa ngayon, matin ako, practice agad yan. At kinagabihan, gawain. First time ko tumayo bilang choir. Hindi ako umaten. Basta unang-una kong attend sa gawain, choir na. Naniwala ba kayo? Parang ayaw yung maniwala eh. Palagpakan mo na natin ating Panginoon. Kasi yung sinabi na nanay ko, gusto mo mag-choir? Di sumunod po ako. Nung sinabi niyang isulat mo sa prayer request mo, mag-preacher ka, isinulat ko. Sinundan ko ang nanay ko, sinunod ko. Lahat ng sinabi niya, sinunod ko. Dahil nung wala ako sa Panginoon, pasaway po ako. Nag-aaral ka mabuti, opo nanay. Makikita na lang yung card ko puro palakon. 75, 74. Bagsak mga kapatid. Kaya sa high school, nakailang po ako sa high school. Tumino na lang po ako nung ako po ay talaga naglingkod sa Panginoon. Late na po ako nag-graduate. 23 years old na ata ako nag-graduate sa high school. Nakasawa na. 6 na subject, mga kapatid, sa 4th year high school, binalikan ko po. Nagpipits ako sa gabi, araw nag-aaral. Biruhin mo. Ano pa? So, sinasabi pa niya dito, respect and reverence her or his parents. Ano sabi niya? 6:2 na Ephesians, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako na yon? Ang pangako ng Diyos sa mga anak niya ay masaganang sa lahat ng bagay. At ano pa? Lalawig ang kanilang buhay. Gusto mo lumawig ang iyong buhay? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ngayon, kung ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, ituro mo ito sa tatay mo, sa anak mo. Dahil sila din ang pagpapalain. Lalawig ang buhay. Kaya huwag kayong magtaka kung ang umabot ka ng 200 taon, makikita mo yun, ugot-ugot ka na. Buhay ka pa, mga kapatid ko. Nakaagnas na yung balat mo. Buhay ka pa na. Biyaya ka. Bakit? Sinunod mo ang magulang mo eh. Pangako na lang dyan eh. Mahabang buhay. Gusto niyo ba yun? 200 years old, buhay ka pa? Ay, nung panahon nga nila, Abraham, 500 years, 700 years. Ngayon nga lang, binigyan ng limitasyon ni Lord hanggang 120 na lang. Kung umabot ka ng 70, malakas-lakas ka. Healthy ka. Pag umabot ka ng 80, blessing na yan ang Lord. Kaya ngayon, sa gabi dito, kapatid, gusto niyo po ba ang biyaya ng Diyos dumali sa buhay natin sa ating pamilya? Amen. Patuloy tayo na hingiin sa Panginoon. Ask the Lord to build you a loving family o Christian family. Panalangin mo pamilya mo na balang araw punin kami ng pagpamamahal, ng maging Christian lahat ng mga anak ko, ang mga apo ko, yung asawa ko na hindi pa po siya nakakakilala sa Panginoon. Lord, gawin mo siyang Christian, baguhin mo siya. At tiyak yun, dati ang panahon, yung mga panalangin iyan ay pakikinggan ng ating Ama sapagkat siya ang ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid ko at mga magulang, inaniyahan ko po kayo na tumayo. Ipagpamanhin po ninyo. Yung mga kaperahan na yan ay
itago niyo muna. Kukulitin ko yung mamaya mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Kung magkano, sobre niyo na lang po. Okay. Sa tayo pong lahat mga kapatid ko ay mahal ba natin ang Panginoon? Amen. Sino nagmamahal sa ating Panginoon? Woo! So tayo po muna ay sasamba at aawit sa ating Panginoon mga kapatid. Iwang man kami ng lahat, ngunit alam namin ang iyong pag-ibig ay kailanman ay hindi nagbabago, hindi umuubas. Panginoon, kilala mo ang bawat mga anak mo dito. Iniiwan nila ang kanilang asawa, mga anak, pamilya, tahanan pa sa iyo, Panginoon, upang bigyan din sila ng magandang buhay. Lord, alam mo po, Panginoon, kung paano sila nagsasakripisyo. Kung paano nila, Panginoon, ginawa lahat para sa kanilang mga anak. Kahit po, ang kanilang buhay ay unti-unti nangihina, ngunit nandyan pa rin, O Diyos, ginagawa nila lahat para sa kanilang pamilya. Lord, nawang patuloy mo po, Panginoon, na pagharian ang bawat isa sa amin. Kung dumarating man, Panginoon, yung sandaling kami napapagod, nasasaktan, at nawawala ng pag-asa. Lord, dalangin namin na ipadama mo sa amin ang iyong presensya. Kung meron man kami mga pamilya, Panginoon, na may karamdaman sa oras na ito, Lord, ipadama mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa kanila. Panginoon, itinatas ko po sa iyo sa oras na ito ang aking tatay na siya po, Diyos, ay kasalukuyan nasa hospital. Sa oras na ito, Lord, abutin mo po siya ng iyong presensya, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ang hirap ng aming sitwasyon. Ngunit alam namin, ikaw ang Diyos na nag-aayos ng lahat ng bagay. Panginoon, dalangin ko po, pagalingin mo, palakasin mo, panumbalikin mo ang lakas ng ating tatay. At maging ang bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, ang kanilang mga magulang na may karamdaman, Lord, pagalingin mo po in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, pagpalain mo lahat ng iyong mga manggagawa mula sa coordinator, assistant coordinator, secretary, treasurer, ang lahat ng mga council members, Panginoon, mula sa coordinator, Panginoon, of the month, lahat, Panginoon, ng kanilang mga sakripisyo at pagpapagal, i-bless mo po ang kanilang buhay sa mula ng kanilang sambahayan. Ang inyong mga awit, Panginoon, na naglalaan ang kanilang mga panahon para sambahin, paglingkuran ka. Lord, bless them, guide them, protect them, Lord. At patuloy mo pong pagpalain din ang simbahan ito, nawang pumahayag na mapasukan ng anumang gawa ng kaaway ang simbahan ito, Lord. Protektahan mo, ilukob ng imalabi na pagpak ang kapagasunog ng lugar na ito. I-bless mo rin po, Lord, sila Father Anto, ang mga sisters, Panginoon, ang mga naging po sa simbahan ito. Lahat ng members, lahat, Panginoon, ng mga kapag-preachers, call groups, workers, Panginoon. Bless us, O Lord God. At sa aming pagdali ang pag-iwa, himalay, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, ingatan mo kami gabayan, ilayo sa anumang kapamakan, lalo ng bansang ito. Lord, patuloy mo po kayong protektahan laban sa kanilang mga kaaway. At ang po namin, Lord, ang kapayapaan, ang pagkakaisa ng Lord, patuloy na iyo pong paghariin sa bansang ito. Panginoon, hinihiling namin, Lord, ang yung divine protection, divine provision, Lord God, be upon us right now. At lahat ng mga prayer requests, ang mga bag, wallet, panyulito, langis, tubig, at mga prayer requests. Maging ang kanilang mga pitaka, ang kanilang mga passport, Lord. Nawa, Panginoon, yung walang trabaho, mabiyayaan muli ng panibagong trabaho. Yung walang visa, Lord, ay biyayaan yung muli ng panibagong visa at employee. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At wala po kami na ipabalik sa inyo, kundi ang kaus-puso namin pagpapasalamat, pagpupuri, at pagkakila sa iyong pangalan, Yahushua. Lahat ay magbita ng amin. Amen.